Sir, magandang umaga ulit sa atin lahat. Ako ulit si Captain Flores, member ng OPC 64 63 2014. So kwento ko ngayon is yung tungkol ng platoon leader ako nung na-assign ako ng 40 IB. So expected ko talaga sa area is yun nga, sabi nila is pawas. So hindi ko ma-imagine anong pawas kasi ako galing naman ako ng Cagayan Valley. So napunta ako ng 2nd Battalion after ng PLC namin. Ang nauna akong nadatnan doon na Batcom is si Sir Mamon. Then after 3 months, napalitan ng battalion commander namin. Pumalit si Lieutenant Colonel Edgar L. Cato, yung sumunod na Batcom. So, yung time na na-assign ako ng 40 IB is napunta ako ng Charlie Company for 3 months as PL. Then, after pag-upo ni Sir Cato, ni-recall niya ako na mag-assume as platoon leader na Scout Platoon kasi yung papalitan ko na platoon leader is mag-Granger si First Lieutenant na Charles Joseph Ramos. So ang sabi sa akin ng S1 namin na lipat ako net quarters kasi ako yung hahawak ng Scout Platoon. So pag-upo ko as PL ng Scout Platoon is nagkaroon ng division operation. So yung 40 IB is na-task na mag-organize ng isang company minus. So sa Scout Platoon ako yung nagdala. Then almost 1 month na operations, pinuntahan namin yung Pusaw, Dabinayan, Linantangan, at saka yung Bialong. So walang enkwentro na nangyari. So ang ginawa, pinatawag kami ni Sir Cato, kasama ko si Sir Ramos kasi si Sir Ramos noon siya yung company commander ng Alpha Company. So ako yun sa PL. So sabi sa amin ni Sir Cato, dahil doon sa walang enkwentro doon sa almost 1 month, sabi niya na maghanap kami ng tropa namin na alam namin na masahan. Kumbaga warrior. So namili ako ng 2 doon sa Scout Platoon, 2 din doon sa kay Sir Ramos. So ang ginawa, pinull out yung lahat ng operating troops para kunwari ipo-pull out kami. So yung team namin ni-drop sa isang patrol base doon sa Pitsandawan. Na doon din na magiging LDLC namin doon sa pagkandak nung kumbaga ang sistema kasi parang lubog yung gagawin namin dahil doon sa target na ginawa. So pag move namin, so drop kami doon I think mga 2000 na yon kasi galing pa kasi kami ng Bialong noon. So pagdating doon, sindrap kami yung mga ibang tropa, bumalik sa kanya-kanyang CP. So yung team na lang namin ni First Lieutenant Ramos yung naiwan doon sa Pitsandawan Patrol Base. So pagdating doon, ni-brief kami ng S3 namin na ganito yung situation. So ang style is lubog yung gagawin namin dahil yung kalaban is pumupunta doon sa isang farm niya na pinipestuhan niya palagi. Si Commander Marox yun yung commander na yun sa BIPF. So ginawa, na-brief kami, then ang jumble namin is alas 12 ng gabi. So nag-move kami from Pitsandawan Patrol Base, pinuntahan namin yung target. So prior jam off, nag-usap kami ni Captain Ramos na ang mangyari, yung team ko magiging spotter kasi yung pawas nga yung area. So sabi ko, sige sir, ako yung spotter. Then ikaw yung assaulter sir kung magka-engage. So yun, nag-move kami. Karating kami sa position area namin para magkandak ng lubog is mga 0100. So nagbantay kami na sa area hanggang umaga.
Then siguro mga 05:30 meron akong naispatan na tao na nakasakay sa kalabaw. Ngayon itong tao na to, in-observe ko kasi may scope yung baril na hawak ko. Tumitingin siya sa palibot. Tinitignan niya yung palibot kung siguro ang ano ko is parang yan yung spotter nila. So nung nakita niya clear, kasi kami naka-concealed kami, may tinaguan kami. So tumawid yung tatlo, may dalang baril, tatlo yun sila. Yung nakita ko doon na pumasok is isang M16, isang M14, saka yung M653 na rifle, which is doon sa briefing sa amin is to, yung humawak ng baril niya is si Commander Marox. So mga after few minutes, may pumasok na naman na dalawa kasi ilog kasi yung kabila nun, tumawid yung dalawa. Then hanggat sumunod na naman, may dumating na tatlo hanggat nabuo yung team ni Marox. So pumunta sila doon sa kanya parang kubo-kubo. Ngayon ito si Commander Marox, nung inispatan ko siya, nagsesenyas siya doon sa sa area kasi yung kamay niya kinakampay niya ganyan. So inisip ko na during that time is i-deploy niya yung mga tao niya na doon ka, dito ka, dito ka. So nagtawag ako sa kasama ko si Sir Ramos na, Sir, parang medyo maalanganin yung gagawin ni Commander Marox dahil parang sa kamay niya, Sir, tinuturo niya na ganyan-ganyan, Sir. So ganyan niya, observe mo lang, Bok, sabi niya sa akin. So ang ginawa ko, in-observe ko, then nag-move sila. Yung movement nila is papunta sa amin. Sabi ko, Sir, anong advice? Sabi niya, Bok, hold muna, Bok. Kasi ang gawin natin, kasi may kubo kasi yan dyan sa tabi ng pipesto nila. Hintayin natin na isabit yung mga baril. So yun yung sa briefing namin. So sige, Sir, sabi ko. Pero kung makaipitan, Sir, engage ko na to sila. Sige, sabi niya. Ngayon, Sir, nung pag-move, nagdiretso man yung Sir, yung tropa ni Marox doon sa kubo. Sinabit yung mga baril. Ngayon, itong si Commander Marox, hindi siya mapakali. Siguro may pakiramdam siya na may nakatingin. Ang ginawa niya, may kubo kasi na separate na pinipestuhan niya palagi. Which is, yung area na yon nakapesto si Lieutenant Ramos. Doon nakadrop. Then, pag lumapit doon si Marox, yan na yung time na nagbagbakan na kasi parang makakompromise na kasi yung posisyon ni Sir Ramos noon. Ang maalala ko noon, yung tao na nakapwesto doon is si Staff Sergeant Bagak. Yan yung unang bumira. So nag-volume fire na kami, volume fire. Hanggat sa siguro naglasted yung bagbakan namin ng mga almost 10 minutes. So nung pumutong na after 10 minutes, sabi ni Sir Ramos, Bok, observe tayo. So nag-observe kami. So wala namang pumuputok. Ang ginawa, ang instruction sa akin ni Sir Ramos, Bok, assault na. So in-assault namin. Pagdating doon sa dulo, doon namin nakita yung mga baril pati yung patay na kapatid ni Commander Marox. Then doon sa matabi ng kubo, sa may malapit sa ilog, may nakalat doon na utak ng tao. So as per na observation ko, pag-assault namin, in-score namin area, is yung mga patay naanod na lang doon sa ilog. Kaya ang ginawa namin, ang unang ni-recover namin is yung baril, then yung patay. Kasi may isang patay kasi na naiwan, Sir. Then pagka dumating yung yung nagkuha ng mga baril galing ng batalyon, so ang sabi ni Sir Ramos sa akin, kasi dumating na rin ibang tropa, sabi niya, Bok, scour natin yung area, 300 meter radius. Sabi ko, sige, Sir. So ang ginawa namin, in-score namin. Then mga pag-score namin, nasa alas 11 na ng tanghali yon. So pag-score namin, then nagbalik kami sa posisyon namin na dati. Nagpahinga kami ng konti kasi ang sabi ni Sir Ramos, lubusin na natin, Bok, ito. Ang sabi ko naman, Sir, naka-score naman tayo, Sir, pwede na tayong Pero ang sabi niya, Bok, observe muna natin. Pero yung mga baril nandun na sa batalyon. Pati yung patay nandun lang sa area at kumbaga nililim namin. Then mga alas 12 ng tanghali, may pumutok doon sa sa bandang east namin. Ngayon ang tropa sumagot.
Kaya ang sabi ko doon sa tropa, Sergeant, huwag kayong magpuputok kasi makompromise yung location natin. So yun, naghinto. So ang kuwan namin ni Sir Ramos, dapat bago mag 1500, makaalis na kami sa area kasi ang style kasi nila, pag may mamatay dyan, talagang pipilitin talaga nila kunin yan. So ang ginawa namin, pag move namin, nauna yung Alpha Company doon sa may mga new gun doon sa kuwan namin, sa posisyonan namin, nag-move. So yung kasama ko na tropa ng Scar Platoon, nag-move kami. Pero pag move namin, hindi pa natapos yung lahat ng team ko, nakabagbakan na. So nag-volume fire. Kasi nag-reinforce yung kalaban. Then so na-engage namin, nag-reinforce na rin yung mechanized, then yung DRC. So nagdagdag pa siguro yan, mga ano na yan eh. Nag-start yung engagement namin ng pangalawang engagement is 1500. Then bagbaka na yan hanggang alas 6 ng hapon. So dumating naman yung yung night, ang tag doon na Acosta, siya na yung bumira. So pagbira ng Acosta, ang sabi sa amin, i-observe lang kung saan yung approach ng kalaban. So ginagayad ni Sir Ramos yung Acosta na bumabanat. Then mga after 30 minutes na pag-engage ng Acosta doon, binabanatan yung mga kalaban na umaatras. Inascore namin yung area. So yun, na-score namin. Then inibag din yung mga tropa na nando sa area. Then natapos yung firefight doon kasi umalis kami sa area. Nasa ano na yan eh. Nasa 1700 na. 1700 na kami nakaalis. Dahil doon sa ni-clear muna ng tropa namin yung ibang area. So yun, after nung firefight, balik kami ng batalyon, mga gabi na yon. So pagdating doon, siyempre pagod na. Ang sabi ni Sir Kato sa amin na mag-observe pa rin tayo kasi baka ang birahan nila is yung detachment kasi doon nga sa nangyari sa enkwentro doon. So yun, hindi muna kami nagbihis kasi ang sabi sa amin ni Batcom na mag-alert muna tayo kasi yun nga yung nangyari doon. So yun yung ginawa namin, observe namin. So wala naman nang nangyari doon ng time na yun. So pagka umaga, kinausap kami ni Batcom, congratulate niya kami doon sa nangyari na yun. So yung enkwentro na yun is pasalamat ako kasi nagkaroon din kami ng award doon, sir. So yung tropa naka-gold cross, yung iba naka-spearhead device din, sir. Yun yung kagandahan doon sa enkwentro namin sa Pitsandawan, sir. Kasi nawardan kami nung time na yun, sir. At sa isang officer, Yes, sir. pati tropa talaga. Yes, sir. Tropa, sir. Ang laking bagay yung gold cross kasi. Yes, minsan kasi minsan deserving pero ito talagang nakuha nyo. Yes, sir. Nakuha namin, sir. Kasi ito yung unang encounter mo as an officer. Yes, una, sir. Pinakauna, sir. Anong pride mo noon nung... Yung unang pride ko noon, sir, is nandun pa rin, sir, yung parang yung napag-aralan ko nung AP ako, sir. Nagamit ko yung iba doon sa pag-officer ko. Mas na-elevate ko pa, sir. Kasi... Sample. Pagdadala, diba, sir, nung AP kasi ako, sir, follower ako, sir, eh. Ngayon, sir, nung naging officer ako, nag-iba, sir, dahil ang inisip ko, sir, ilang tao yung hahawakan ko, so may pamilya to. So, kailangan ko silang alagaan. So, tinuturuan ko sila, sir, yung na ganito, na ingat tayo palagi. So, ang isang inano ko doon, sir, nadala ko sa pagka-AP ko, noon, nung kwan, sir, is yung tinuro sa akin ng senior na dating first sergeant namin, si Master Di Mabildo. Yung Psalm 91, sir. Kasi bago ako mag-move, yan yung pinipray namin, sir. So napakalaking tulong yan, sir, sa isang platoon leader na tinuturoan mo yung tao mo kung paano mag-ano nung Psalm 91. So kasi yan, sir, kumbaga bilang platoon leader, ilang tao yung hawakan mo, ilang pamilya kung sakali man may mangyari dyan. So kailangan mo rin talaga alagaan sila, sir, na mga tao mo. Ang isang na-observe ko, sir, nung time nun is bilang officer, hindi mo naman kailangan pumutok ng pumutok. Kailangan mo i-assist yung tropa mo saan mo iupo, saan mo siya i-posisyon. Dito ka, dito yung pwesto mo.
Kasi nung EP ako, sir, talagang Yun lang focus mo eh. focus ko, sir, eh. Pero Baril lang, bilang oh. officer, sir, hindi. Fokusan mo talaga, sir, yung tropa mo. Kung saan mo sila ipoposisyon na maganda at saan yung approach ng kalaban na alam mo na malakas. Yun, sir, yung nakita ko na yung pagka-EP ko, yung iba nagamit ko sa officer ko, sir. Detalye nga natin yon, yung Yes, sir. kwan mo, actions mo noon as platoon leader na. Yes, sir. As platoon leader, sir, prior talaga yan sa jumble, sir. Di ba, sir, nagkakaroon tayo ng briefing. Binibrief tayo, sir. After ng briefing yan, sir, sa amin na officer, binibrief ko yung, sir, yung from private hanggang doon sa platoon sergeant ko. Mm. Kasi gusto ko, sir, yung mission namin, sir, alam nung private. Mahirap naman, sir, na ako lang nakalam na mission. Mm. So, ang ginawa ko, yung lahat, nibrief ko na ganito yung situation. Mm. So, kami, naselect ako kasi ng dalawa, sir, na magiging kasama ko. Yung iba, kinausap yung platoon sergeant ko, PS, yung ito lang yung napili ko. Mm. Ngayon, kayo, standby muna kayo. Just in case na maka-engage, tulungan nyo kami doon sa area. Yung platoon sergeant ko, sir, sabi niya, sige, sir, observe namin. Yun din yung bilib ako sa PS ko, sir, kasi yung time na pag-alis namin, nag-ano siya, sir, nag-chat siya sa akin. Kasi yung cellphone nun, sir, keypad pa yung gamit namin nun, sir, eh. Mm. Sabi niya, sir, kumusta kayo dyan, sir? Sabi ko, wag ka muna mag-chat PS kasi, gabi. Mm. Parang suro, sir, sabi, isip niya, sir, ako rin inisip niya. Mm. Kumusta kaya si PL doon? Mm. So, pasalamat talaga ako dyan sa tropa, sir, na dahil doon sa maganda rin na pinakita ko sa nila, na even though may magkamalasan din akong ginawa sa nila, sir, pero na-appreciate nila, sir, yung ginagawa ko sa kanila. Dahil sa akin naman, sir, pag nakikita ko yung tropa na medyo alanganin, kinakausap ko yan, sir, eh. Lalo na, sir, bilang platoon leader. Nakita ko kasi, sir, yung situation ng EP doon sa officer. Minsan, may mga officer kasi rin, sir, na iba rin yung kind of leadership niya. So, sa akin, sir, binago ko rin yung kind of leadership ko. Para paano ko dalhin yung magiging tao ko. Mm. Na matatag siya, sir, ba? Na hindi basta-basta mag-back down sa isang bagay na alam ko na konting bagay lang is mababag down na siya sa mga problema. So, ang ginawa ko, minotivate ko sila ng pag-PL ko na sabi ko, magtulungan tayo dito. Kasi doon sa war zone, walang tutulong sa atin ng mga kapatid natin. Tayo mismo magtutulungan. So, ang ginawa ko kasi dyan isa, sir, para rin meron din na responsibility yung team leader, squad leader, then yung platoon sergeant. Mm. So, yung isang team, sir, diba, sa isang Panzer squad kasi may fire team Alpha, fire team Bravo. Itong mga team leader na to, sir, binibigyan ko sila ng task na palagi nilang kausapin yung mga under ng team nila. Para pagdating kay squad leader, sir, hindi na siya masyadong mamumroblema dahil meron ng team na humahawak, sir, eh. Mm. So, ganun din doon sa squad leader, papunta doon sa PS, papunta na sa akin, sir. So, yung nagiging true channel, sir, ba? Hindi yung may problema, diretso na sa akin. Hindi, sir. Doon pa lang sa level ng team, sir. Kung kaya niyang ayusin yung problema, sir, naayos na niya. Para in the future, sir, ito mga maging member ng team, sir, maganda pala itong ginagawa na kasi tinetrain na kami paano humawak ng, kahit paano, sir, may team sila na hawakan, sir, eh, na ginagawa. So, hindi ay rin ako masyado nahirapan nung time, sir, na naging ganun yung mga tao ko, sir. Yung action na. Yung action na, sir. Detalye natin mga platoon leader actions, yung palapit na, movement to contact, Yes, sir. during contact and after contact. Kasi especially makikinabang dito sa ikukwento mo yung mga ready reserve eh. Yes, sir. Yes, sir. Wala pang kamuwang-muwang ano ba yung platoon leader in action. Oh, sir. Yung platoon leader, sir, in action, nung bago kami mag-move from LDLC to, to target, is ang ginawa namin, sir, in-observe talaga namin yung combat SOP. Ang number one talaga, sir, yan dyan is yung mag-movement ng gabi kasi konting lang yan, sir. Marinig talaga yung movement yan, sir, eh. So, nag-move kami sa area, sir, na na-observe namin talaga yung combat SOP. Then, nung, sir, nandun na, nagkaroon na engagement. Ang unang action talaga ginawa ko, sir. Pinosisyon ko talaga yung tropa, sir, kung saan yung malakas na, ng kalaban, sir. Kasi, ang dala ko kasi there that time is gunner ko, sir. Then, is yung grenadier ko at saka ako. Mm. Sir. So sabi ko dun sa gunner, tirahin mo yung
Bubo kasi nandun yung mga kalaban. Kasi doon sila, sir, nakapisto eh. Mm. Pukusan mo doon. Tapos itong Totre, sir, pinasabayan ko talaga, sir, ng lipad. Ganun din kay Sir Ramos, sir. Then, sabi ko, kuhan natin yung bala natin. Kung baka wag lang tayo masyadong magano kasi marami pa sigurado yan pasunod. So, ang ginawa ng tropa, sir, observe. Binapatakan ng tubo, isa-isa, sir. So, pagka after nung mga 3 minutes o 5 minutes, sir, in-observe namin, wala naman pumuputok, sir. So, sabi ni, sir, ni Sir Ramos sa akin, sir, Bok, assault muna. So, ako talaga yung unang nag-move, sir, sabay yung tropa sa akin. Tapos, ang sabi ko, observe muna natin yung new gun bago tayo mag-move. Kasi may new gun kasi, sir, sa left namin, sir, eh. Mm. So, observe mo muna yung new gun kasi baka merong nakatago dyan. So, nung sabi ko, ang ginawa ko, i-recon fire. Ni-recon fire, sir, bagbag. Wala man sumagot, sir. Mm. Move kami, sir. Assault. Then, after nun, sir, pumunta na rin sila sa Ramos area. Then, i-secure namin. Then, after nun, sir, tumawag na rin si Sir Ramos kay Batcom na, sir, nakuha na namin yung target. Ngayon, sir, pag tawag doon, sir, may reinforce namin kaagad. Then, pagkasunod nun, sir, nagsabi ako kay Sir Ramos, sir, anong plano, sir? Kasi natapos na nga, sir, yung naipon na, sir. Mm. Then, dumating na to sila, nun, sir, sila SM, sir, Master, kwan ba nun, sir, Binuya. Mm. Yung sa Intel kasi siya dati yan, sir, sa Intel. Then, sabi niya sa akin na, sir, kumusta, sir? So, okay lang, sabi ko. Pero time nun, sir, yung tropa, wala na rin talagang bala, sir, na kulang na rin yung bala namin. So, sila yung nagdala ng bala sa amin na iba. Then, pagka sir, pagka tapos nun, sir, yun nga yung sabi ni Sir Ramos, sir, na score yung area. Nag-score muna kami, sir, eh. After nun, sir, mga alas 12, nag-intak muna kami, sir, kasi medyo pagod. Wala kaming kain nun, sir, eh. Mm. Mula umaga hanggang tanghali na wala kaming kain. So, yun nga, yung yung training talaga natin, sir, sa pagiging officer sa kakon, sir. Doon mo talaga maano yung disiplina talaga, sir, kung kahit anong gutom mo, sir, kung enkwentro na talaga, mawala talaga yan, sir. Mawala talaga. Oo, sir. Yun lang naman, sir, yung naging ko doon, sir, as PL doon sa Scout Platoon, sir. Pero yung tapang ng isang PL, Yung tapang na isang PL, sir, dapat buo yung loob mo, sir, na whatever kung anong mangyari, sir. Dapat gawin mo talaga yung tungkulin mo as platoon leader. Hindi yung pansarili mo lang, sir, yung iisipin mo talaga, sir. Yun lang po, sir, yung yung sa PL ako ng Scout Platoon, sir. yan ang second episode ni Captain Mario Flores.